Hallelujah! Kayo ba excited sa umagang ito? Amen. It's Resurrection Sunday. Amen? Kailangan excited po tayo. Dahil ang araw na ito ay hindi po ordinaryong araw. Dahil ang araw na meron po tayo ngayon ay ating pong isineselebrate ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Ang daming bagay na dapat po natin ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Una, dahil ang Diyos ay merong ginawa at tinapos doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi lamang siya basta nabayubay sa krus ng Kalbaryo, hindi lamang siya basta namatay, hindi lamang basta nasugatan ang kanyang katawan, at hindi lamang basta umagos ang kanyang dugo mula sa kanyang ulunan pababa sa kanyang paanan, kundi merong layunin ang lahat ng ginawa ng ating pong Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. At alam naman po natin ang katotohanan. Siya'y namatay para tayo ay magkaroon ng buhay. Amen? Ang kanyang katawan ay nasugatan para tayong merong sakit at karamdaman ay makaranas ng kagalingan. Ang kanyang dugo ay umagos doon sa krus ng Kalbaryo upang ang ating karumihan ay malinis at ang ating mga kasalanan ay mabigyan ng kapatawaran. Pero ang buhay po natin ay hindi po natatapos doon. Tayong mga pinili at tinawag ng ating pong Panginoon bilang mga mananampalataya at tagasunod ng ating pong Panginoon, ang buhay po natin ay hindi natatapos doon sa ginawa ng ating pong Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil ang ating pong Panginoong Hesus, nung siya ay malagutan ng hininga, dahil sa kanyang pagkakapako doon sa krus ng Kalbaryo, siya'y inilibing. Pero sabi ng banal na kasulatan, at ito ang katotohanan, hindi siya nanatili doon sa libingan. Bagkus tinupad niya ang kanyang pangako na sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. At yun nga ang nangyari. Kaya tayo po ngayon ay masaya na umaharap sa ating pong Panginoon. Excited na tanggapin ang anumang inihanda ng Diyos sa atin sa araw na ito. Dahil alam natin, hindi lamang dahil merong tinapos ang Diyos sa krus ng Kalbaryo, kundi dahil merong Kristo na nabuhay mula sa kamatayan. Anumang mga bagay na sa tingin natin ay namatay na sa ating pong mga buhay, mga pangarap, mga desire ng ating pong mga puso, pati yung ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon, na nawalan na po tayo ng gana. At anumang mga bagay na sa tingin natin ay wala ng kapag-asa. Pero dahil merong Kristo na nabuhay, na siyang dahilan kung bakit tayo ngayon ay nandito sa ating pong bahay panambahan. Hindi lamang para magpuri at sumamba sa ating pong Panginoon, kundi ating pong ideklara sa ating pong kalagitnaan na ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran, ang Diyos na pinaglagakan natin ng ating pong buhay ay hindi patay. Siya ay buhay. Amen? At dahil buhay ang ating pong Panginoon, at siya ay mananatiling buhay at mananatiling kikilos at gagalaw sa ating pong mga buhay. At dahil merong ginawa ang ating pong Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, sigurado, lahat ng naglagak ng buhay kay Kristo ay merong magandang ginawa at nangyari sa kanilang pong buhay. Kaya bago po ako magbahagi ng salita ng Diyos regarding the power of the resurrection of our Lord Jesus Christ, nais ko pong bigyan ng pagkakataon ang isang kasama natin
dito po sa ating pong ministry, ginagamit ng ating pong Panginoon. Ang kanyang buhay ay pinagpapala ng ating pong Panginoon. At ako po'y naniniwala na pag siya ay patuloy na magsusuko ng kanyang buhay sa Diyos, patuloy siyang gagamitin at patuloy na maitaas ang pangalan ng ating pong Panginoong Hesus sa kanyang pong buhay. Pakinggan po natin ang ginawa ng Diyos sa buhay ng ating kapatid, Sister Precious Verdolaga. Praise God! Magandang umaga po sa bawat isa. Meron po akong isang quote na lagi kong binabasa, lagi kong nire-recite tuwing bago po ako mag-compete. Dinikit ko po siya sa may tabi ng salamin ko, pero hindi ko talaga alam. Dati pa, way back, ilang years ago, dinikit ko siya, pero hindi ko naman alam kung ano ba ibig sabihin nun. Siguro noon nagustuhan ko, tapos dinikit ko. Pero nung before po ako mag-compete, nakita ko po siya. At yun po yung nagbigay ng malaking comfort sa akin before the competition ang nakasulat po. We have a great God who will do within us what we cannot do for ourselves. Yun po yung nakasulat. Halang aga ko na umiyak. Ayan, so nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil patuloy po na siya ang gumagalaw sa aking buhay. Ayun. So, simula bata po ako sa mga competitions ko sinasalihan, lagi pong may pagsasalita. Ayan. Akala ko po, madaldal lang talaga ako. Pero, yung pagsasalita ko po ay nagagamit upang makapag-compete at mabigyan po ng glory ang ating Panginoon. So, ilang years po akong hindi sumasali ng speech competitions kasi wala naman akong sasalihan at college na nga po, di ba? Parang high school po, yun yung mga competitive days. Pero dumating po sa panahon na naging member po ako ng isang public speaking club, Metro Manila Toastmasters Club. At doon po gumagawa kami ng mga speech. At nagkaroon po ng pagkakataon na meron pong club contest. At doon po sa contest na yun, wala, mag-speech ka lang. So sabi ko, sige, sali lang ako. Malay ko ba kung ano yun? So nag-speech po ako, nagsulat po ako ng speech, dineliver ko. Nanalo po ako. So sabi ko, okay, thank you Lord, nanalo ako. Hindi ko naman po pala alam na after that competition, may competition pa ulit, competition. Yun po pala, yung competition na sinalihan ko ay papunta hanggang international. Yun po pala yun. Pero nagpapasalamat po ako kay Lord dahil sa pangalawa ko pong competition, grabe po yung kaba sa bahay. Zoom lang po, online. So, sa pangalawang competition ko po, nanalo po ako, area level, mga kalab, dahil po area yung lugar po ng Metro Manila. So, kung sino po yung katabi ng area 4 po kami. So, may kalaban po ako. Nanalo po ako ng area level. Pangatlo po, sumali po ako, division level. 5 po kaming magkakalaban. Yung mga kalaban ko po, ang tagal na po nilang members ng club na to, 10 years. Tapos ako po, wala pang 1 taon na member ng Toastmasters International. Sa 5 pong magkakalaban, grabe po yung prayer. Pero sabi ko, nagkakwento po kay mama, sabi ko, okay lang, hindi pag manalo, masaya. Pag matalo, hindi. Pero sinabi po sa akin ni mama na nakasulat din naman sa Bible na pag nanalangin ka, i-claim mo na meron ka na nun. Nakasulat po yun sa Mark 11:24. Therefore, I tell you, all the things you pray and ask for, believe that you have received them and you will have them. Kaya po nung gabi na yun, sobrang kabado ako. Siyempre po, di ba? Sobrang kabado ako. Lahat po ng members ng club ang saya-saya. Precious, kaya mo yan. Pero, di ba, ikaw mismo parang mapapag-isip ka, parang hindi ko naman yata kaya, ganon. Pero nung gabi po na yun, nag-type ako. Maganda din po pala, nagta-type or nagsusulat para makita natin yung mga prayers natin. Sinabi ko, Lord, sabi mo sa salita mo, kung anong pinanalangin, baliwalaan at matatanggap. Kaya po, I declare, sabi ko na po, na mananalo ako. And then, nag-compete. Ito po, nakakatawa kasi andun po si mama sa gilid pag every Saturday po yun yung competition. Tapos nung i-announce na po yung winner, tinawag yung pangalan ng 3rd place. Tinawag yung 2nd place, tapos biglang may nagsalita, wait lang po, may correction, gano'n. Hala, sabi ko ganyan, bakit may correction? Baka mamaya iba yung gusto ng judge, baka may nagbago, gano'n. So kinakabahan ako na baka wala na ako sa list. Pero, nagpapasalamat po ako kay Lord, nanalo po ako ng division level.
At after po ng division level, meron pong national level na, district level po ang tawag. Akala ko po diretso district na may semifinals pa pala. Sabi ko, hala, ang dami ko ng pinagpreparan. Yung kaba ko po na ipon-ipon. Semifinals. Kalaban ko na po mga taga Cebu, mga taga iba-ibang lugar na po. Pero the Lord is faithful at napasok po ako sa top 3 at sa susunod pong linggo ay lalaban na po ako ng finals at nagpapasalamat po ako kay Lord kasi simula po nung November pa po, nagko-compete na ako. Noong November po yung first competition. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord kasi sinamahan po niya ako. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung desire po ng puso ko, noon pa po, sinasabi ko kay na Mama, parang gusto ko magpunta sa Cebu, hindi ko alam kung bakit. Sabi ko pa, papayagan niyo ba ako kung pupunta ako mag-isa? Sabi ko gano'n, bakit? Ano gagawin mo to? Gumagano'n po sila sa akin. Bakit ka? Ano gagawin mo to? Lilibot ka? Wala lang. Parang gusto ko lang pumunta sa Cebu, sabi ko. Tapos ngayon po, ang mangyayari ay meron pong district conference yung Toastmasters International. Doon po i-announce yung mananalo sa Mactan, Cebu. At yung club po namin, nagsabi na, Precious, pumunta ka, kami magbabayad ng plane ticket mo. Sabi nung mentor ko po sa club, pumunta ka, ako magbabayad ng hotel accommodation mo. Sabi ko, Lord, kaya naman pala. Nung pa ang tagal-tagal, sabi ko, parang ang weird ba't ko gusto pumunta sa Cebu, di ba? Pero noon pa lang, pinakita na ni Lord para pagka natanggap ko na, ang saya-saya pala, gano'n. Pasalamat ako sa Panginoon kasi never ko naisip, darating sa panahon na aabot ako sa punto na nag-share ako ng kwento ko at kung paano ako tinulungan ng Diyos dun sa kwento na yon. Sa susunod po, pwede nyo po marinig o kaya i-post ko po sa Facebook yung speech na yon. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa kung ano yung ginawa niya sa cross, si Jesus. Wala na pong barrier pag lalapit tayo sa Kanya. Nasaan ka man, wala nang barrier. Kinakabahan ka, mag-pray ka, wala nang barrier. Hindi mo na kailangan mag-alay pa ng kung ano-ano nung unang panahon. Because of Jesus, because of the blood of Jesus, and because of His love, tayo po ay more than conquerors na. Kaya, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil siya po ang aking nararanasan sa aking buhay that we have a great God who will do within us what we cannot do for ourselves. Sa Diyos po lahat ng pabulit ko sa salamat. Amen. Saan kayo nagmana? Maingay. Praise the Lord. Grabing pagkilos ng Panginoon sa buhay ng ating kapatid na ito. Na tunay nga, noon isang pangarap lang, pero ito ay naganap. Ganon din po sa ating pong mga buhay. Lahat po tayo nangangarap ng iba't ibang bagay sa ating pong buhay. Pero kahit anong gawin nating pangarap, pag ito ay hindi natin nailagay sa paanan ng ating pong Panginoon, at hindi natin hinayaan na ang Diyos ang siyang magpatupad at magbigay ng kaganapan ng mga pangarap na ito, hindi mangyayari sa ating pong buhay. Dahil napakaliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kung nais natin na itumpak ng Diyos ang lahat ng ating pangalakarin at igawad ng Diyos ang kaganapan at katagumpayan ng lahat ng ating pong mga plano. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all thy heart, and lean not unto thy own understanding, but in all thy ways acknowledge Him, and surely He will direct thy path. Nasa tao ang pagpaplano, pero nasa Diyos ang kaganapan at katuparan ng lahat ng bagay. Marami tayong iniisip na maganda sa ating pong mga buhay, pero kadalasan ang dulo nito ay kapamakan. Kaya nga napakahalaga at napakainam
na ating pong patuloy na mailagak ang lahat ng bagay sa ating pong Panginoon. Dahil tandaan po natin, ang pinaka-pundasyon at sentro ng ating pong pananampalataya, una ay dahil sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Pangalawa, dahil sa muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon. Maraming mga tao at maraming mga mananampalataya, sila ay excited lagi na maipagdiwang, maranasan, maganap sa kanilang mga buhay yung ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil para sa kanila, napakahalaga yung ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil kung walang tinapos si Jesus sa krus ng Kalbaryo, gaya ng sinabi kanina ni Sister Precious, hindi po tayo malayang makakadulog at makakalapit sa ating pong Panginoon. Dahil nung wala pang tinapos si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ay laging merong barrier. Pero nung si Jesus ay malagatan ng hininga dahil sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, sabi ng banal na kasulatan, yung tabing na nagiging barrier doon sa Holy of Holies para ang tao ay makalapit sa ating pong Panginoon upang ang kanilang mga panalangin ay marinig ng Diyos. At pag ito'y narinig ng Diyos, ito'y bibigyan ng kasagutan ng ating pong Panginoon. At iyong tabing na yon, dahil sa kamatayan at ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ito ay napunit mula itaas pababa. Dahil sa ganoong kalalagayan, ang bawat mananampalataya na naglagak ng buhay sa ating pong Panginoon, anytime, anywhere, sila ay malaya ng makakadulog sa ating pong Panginoon. Amen? Dahil wala ng barrier, wala ng tabing na siyang nagiging dahilan, kaya ang tao ay hindi malayang nakakadulog at nakakalapit sa ating pong Panginoon. Yung ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ay hindi natin makakalimutan ang mga bagay na yon. Pero ang buhay natin ay hindi lamang nakasalalay sa nangyayari doon sa krus ng Kalbaryo. Bagkus ang buhay natin ngayon ay nakasalalay doon sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. In Matthew chapter 28, beginning verse 6, at ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. He is not here. He is risen from the dead. Just He said would happen. Come, see where the body is lying. At ano ang kanilang nakita? Nung sila ay pumasok doon sa yungib kung saan ang katawan ni Jesus ay inilibing, sabi po ng banal na kasulatan, when they enter, hindi na nila makita yung katawan na nabalot ng tela dahil si Jesus ay muli nang nabuhay. Sa wikang Tagalog, sabi dito, wala na siya rito sapagkat siya ay muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halikayo, tingnan ninyo ang pinaglibingan sa Kanya. Di ba? Napakaliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos. At itong nangyaring ito ay hindi lamang kwento. But this is a historical fact na talagang nangyari at naganap sa kasaysayan ng sangkatauhan at sa kasaysayan ng buhay ng ating pong Panginoong Hesukristo. Magpasalamat tayo sa ating pong Diyos Ama dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa po sa atin.
At hindi niya ipinagkait ang kanyang anak na si Jesus. At dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, hinayaan niya na ang kanyang anak na si Jesus ay mabayubay sa krus ng Kalbaryo. At ang lahat ng iyon ay dapat nating ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Ngunit, ang buhay natin, gaya nga na nasabi ko kanina, ay hindi lamang nakasalalay doon sa ginawa ni Jesus, doon sa krus ng Kalbaryo, bagkus ang buhay natin, our Christian life today, now, is founded and based in the resurrection power of our Lord Jesus Christ. Kaya nga, dapat maging excited po tayo. At hindi lamang tayo dapat maging excited dahil alam natin na sa muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon, hindi lamang natin ito mababasa, hindi lamang natin ito napapakinggan, kundi ito'y magkakaroon ng kapangyarihan at magkakaroon ng kaganapan sa buhay mo at sa buhay mo. Amen? Dahil merong kapangyarihan ang muling pagkabuhay ng ating pong Panginoong Hesukristo. So the fulfillment of the cross is the resurrection of Jesus. Ulitin ko, the fulfillment of the cross is the resurrection of Jesus. Ang kaganapan daw ng nangyari doon sa krus ay ang muling pagkabuhay ni Jesus. Bakit? Kasi sa muling pagkabuhay ni Jesus, tinalo niya at ginamit niya ang kapangyarihan ng kamatayan. Dahil ginamit niya ang kapangyarihan ng kamatayan, mga minamahal kong kapatid, dahil sa muling pagkabuhay ng ating pong Panginoong Hesus, tayong lahat na tumanggap sa Kanya, hindi lamang tayo ay magkakamit ng buhay na walang hanggan, kundi dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, tayong lahat, bagamat physically, darating tayo sa panahon na tayo ay mawawalan ng buhay dito sa ibabaw ng lupa, pero yung buhay na walang hanggan ang siyang mananatili sa bawat isa po sa atin. So the death of Jesus and the resurrection of Jesus ay meron pong malaking bahagi sa buhay mo at sa buhay ko. Because in His death, tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. But in His resurrection, revealed in the now is the power of our Lord Jesus Christ. Kung sa Kanyang kamatayan, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan, sa muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon ay inireveal kung anong buhay dapat meron tayong ngayon. Ano yun? Yung isang buhay na binigyan ng kapangyarihan, a life that is empowered by God. Amen? So, ibig sabihin, ang buhay na meron tayo ngayon, hindi lamang tayo nagkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, but through the resurrection power of our Lord Jesus Christ, Jesus Himself, He empower us. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan. Dahil tayo ay binigyan niya ng kapangyarihan, we are no longer powerless believer. Ano tayo ngayon? We are a powerful believers. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, hindi ka powerless. You have the power. Amen? And this power comes from Him alone. So because we have the power, we are not powerless, but we are a powerful believer of Jesus. So anumang gawa ng kaaway sa ating pong mga buhay, we have now the power to say no to any temptation.
We have the power to destroy any works of the enemy. Dahil ang katotohanan, doon sa krus ng Kalbaryo, ay sinira at winasak ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng gawa ng kaaway. So Christianity is founded and based in the resurrection of our Lord Jesus Christ. At sa ating pong mga buhay, dapat maranasan talaga natin yung muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon. Kasi ang buhay natin ay hindi na natin titignan kung ano yung nakaraan. Ang ating pong tuon ngayon ay kung ano yung buhay natin ngayon. At yun po yung mahalaga. Yung buhay natin ngayon at yung buhay natin sa hinaharap. Pag ikaw ay powerless, kapatid, paulit-ulit na ikaw ay magiging talunan. But listen, because of Jesus, because of what He has done in that cross, we are no longer an enemy of God, but we are considered as the children of God. Because we are the children of God, and we are the friend of God. God Himself gave us the full authority, the same authority that Jesus received from the Father. At anong itong authority na ito? Anong power nito na meron po tayo? Sabi po ng aklat ng Lucas, this authority, we have the power and the authority to trample on snake and scorpions. At itong kapangyarihan na ito na meron po tayo, because of the resurrection power of Jesus, ano man daw ang patugan ng ating mga kamay, ay gagaling. Yung may sakit at karamdaman. Yung inaalihan ng masamang espiritu ay makakalaya because of the power that we have. Amen? Kaya nga, huwag nating ikahiya. Huwag nating itago. Amen? Huwag nating ilagay sa cabinet yung power na meron po tayo. But we need to exercise this power that we have. What kind of power? The resurrection power of Jesus. Kaya nga si Apostol Pablo, meron siyang isang desire ng kanyang puso. Sabi niya, to know Jesus more in his life. And to experience the suffering of Jesus in the cross. And lastly, to experience the power of His resurrection. So itong tatlong bagay na ito ay napakalaga sa buhay ni Pablo. To know Jesus more in his life. And to experience the suffering of Jesus in the cross. And most of all, to experience and to receive the resurrection power in his life. So unang bagay na makikita po natin at dapat nating maranasan sa ating pong buhay through the resurrection of our Lord Jesus Christ. His resurrection sealed our faith in Him. Dahil daw sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, sinelyuhan niya ang ating pananampalataya kay Kristo. Ibig sabihin dito yung selyo. Para yung ating pananampalataya kay Kristo ay lubusang maganap. So this is the seal of our faith in Him. In 1 Corinthians chapter 15, verse 14 and verse 17. Sabi po dito in verse 14, and if Christ has not been raised
from the dead, our preaching is useless, and so our faith. Wow! Kung si Jesus daw ay hindi muling nabuhay, yung pangangaral ng bawat lingkod ng Diyos ay baliwala. Ano man ang sabihin namin, ano man ang isigaw namin, ano mang pagtuturo ang gawin namin, kung walang nangyaring muling pagkabuhay kay Kristo Jesus, our preaching, our teaching is useless. And also, our faith in Him. That's why in verse 17, it says, and if Christ has not been raised from the dead, your faith is useless. Ulitin ko, your faith is useless. Kaya wag nating baliwalain ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sabi ko nga kanina, Christianity is founded and based in the resurrection of Jesus. Kasi kung hindi muling nabuhay si Jesus, baliwala ang lahat ng kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. At ito yung dahilan, kaya excited tayo na hintayin ang muling pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesus. Dahil naniniwala tayo na merong Diyos na muling nabuhay, na walang iba ang ating Panginoong Hesus, umakyat sa kanang luklukan ng Ama, na hanggang ngayon ay oras-oras, araw-araw, minu-minuto, siya'y nag-i-intercede sa bawat isa po sa atin. Dahil walang ibang tagapamagitan na ibinigay ang Diyos para sa tao at sa Ama, kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Amen? So our faith is always based in the resurrection of our Lord Jesus Christ. Pangalawa, His resurrection displayed the victory of the cross. Ipinapakita daw, ipinapahayag ang katagumpayan na ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. In Colossians chapter 2, beginning verse 14 up to verse 15, sabi ganon in verse 14, cancel the charge of our legal indebtedness by nailing it to the cross. Sabi ganon, sa lahat ng inyong pagkakautang, sa lahat ng inyong pagkakautang, ay binayaran na ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang pagkakapako doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil isa sa mga salita na lumabas sa bibig ng ating pong Panginoong Hesus nung siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, sabi ganoon, it is finished. It is done. It's already accomplished. So, ibig sabihin, lahat ng bagay ay tinapos na ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Paglilinis sa ating karumihan, pagpapatawad sa ating mga kasalanan, kagalingan sa ating mga sakit at karamdaman, kapayapaan na kapayapaan na ating pong ninanasa sa ating pong buhay, ang lahat ng iyon ay tinapos na ng ating pong Panginoon. So ano ang dapat natin gawin? We need to claim. Tanggapin natin yung kaganapan at katuparan ng lahat ng ginawa ng ating pong Panginoon. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, bayad ka na.
Amen? Hallelujah! Dahil binayaran ni Jesus ang lahat sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. In verse 15, and having disarmed the powers and authorities, He made a public declaration of them, triumphing over them by the cross. Hallelujah! Sabi ko kanina, His resurrection displayed the victory of the cross. All the powers, all principalities, all authorities, this in the earth, under the earth, at maging sa heavenly realms, ang lahat ng iyon ay sinugpo, tinapos, ginapi ng ating pong Panginoong Hesus Kristo. Amen? So lahat ng gawa ng kaaway ay ginapi at tinapos ng ating pong Panginoon. Kaya nga, as a believers of Jesus, na naniniwala sa muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon, continue to declare the resurrection power of Jesus in our life. Continue to declare what Jesus has done on that cross of Calvary. Huwag nating hayaan na igupo tayo ng sakit at karamdaman pag ikaw ay merong nararamdaman sa iyong sakit at sa iyong mga pisikal na pangatawan. Ano ang i-declare mo? Declare the healing power of God. Pag sa tingin mo ikaw ay talunan, dahil nanghihina ka na, dahil yun ang sinasabi ng tao, huwag mong pansinin ang mga bagay na yon. Ignore them and continue to declare that in Jesus I have victory. Dahil yun ang katotohanan. Kay Jesus, panalo tayo. Hindi ka matatalo pag si Jesus ang kakampi mo, ang kasama mo. Because in Him, we have victory. Dahil lahat ng bagay ay tinapos na ng ating Panginoon. Napagtagumpayan na ang lahat ng bagay. Sabi nga, all powers, all authorities, all dominion, triumphing in the cross. Napagtagumpayan na ng ating pong Panginoon. So tandaan po natin, the only status of Satan is he was a defeated foe. Ang tunay na estado ni Satanas ay ito lang. Siya ay tinalo na ni Kristo. He was a defeated foe. The resurrection of Jesus, Satan is powerless. Satan was destroyed. Satan was defeated because of the resurrection of Jesus from the grave. At anong sabi po ng Biblia? Under the feet of Jesus, sino? Satan is under the feet of Jesus. Tinalo na ng ating pong Panginoon. That's why don't allow Satan to control your life. Don't allow Satan to destroy your life. But let the resurrection power of Jesus to destroy every works of the enemy in your life. Hallelujah! Ganito po ako ka-passionate na ibahagi ang katotohanan dahil pag ito ang ating pong naunawahan, tinanggap, mamuhay, kapatid, may pagsubok man, may problema man, meron ka mang adhikain sa buhay, hindi ka matatalo, magtatagumpay ka, dahil ang disenyo ng Diyos sa bawat isa po sa atin, hindi tayo maging talunan, kundi tayo ay higit pa sa mananagumpay.
Tandaan po natin, we are more than conquerors through Christ who give us strength. Pangatlo, His resurrection is the extension of Christ's kingdom. Merong dalawang klaseng kingdom lamang dito sa ibabaw ng lupa. The enemy's kingdom, that is the Satan kingdom, and the God's kingdom. The kingdom of darkness and the kingdom of light. At doon sa kingdom of darkness, ang naghahari ay walang iba, kundi si Satanas. But in the kingdom of light, ang naghahari ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At alam naman natin, never na ang dilim ay tatalunin niya ang liwanag. Bagkus ang liwanag ang may kakayanan para talunin ang kadiliman. So the truth it is, ito ang dapat nating maunawaan. Ito ang katotohanan. That Jesus Christ, through His resurrection from the grave, ay tinalo na niya ang kaaway, walang iba, si Satanas. Dahil si Jesus ay nagtagumpay, dahil sa kanyang muling pagkabuhay, ano ang dapat natin gawin? Let Jesus be the King into our life. Amen? Let Jesus be the King in this nation of Philippines. Let Jesus be the King in your family. Kasi pag si Jesus, yung ating pong ginawang hari sa lahat ng aspeto ng ating pong buhay, at pag siyang ginawa nating hari dito sa ating pong bansang pinakamamahal, maniwala po kayo, hindi na mananaig ang gawa ng kadiliman, bagkus ang patuloy na mananaig ay ang liwanag. Because Jesus is the King of kings and the Lord of lords. He is the King because He overcame Satan. Naniniwala ho ba kayo? Nang dahilan kung bakit He is the King because He overcame Satan. Dahil ni minsan hindi nagtagumpay ang kaaway sa buhay ni Jesus. Kaya sa buhay po natin, hayaan po natin na ang maghari ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Because the legitimacy of His kingdom is confirmed by His resurrection. Hindi magiging legit yung kaharian ng ating pong Panginoon kung si Jesus ay nanatili doon sa libingan. Amen? Dahil walang ibang namatay na inilibing, ngunit pagkalipas ng 3 araw, siya'y muling nabuhay. At nananatiling buhay. Walang iba ang ating Panginoong Jesus. Si Muhammad, na sinasamba ng mga Muslim, namatay, pero siya'y nanatili doon sa libingan. Si Buddha, na siyang sinasamba ng mga Buddhist, namatay, pero siya'y nanatili doon sa libingan. Si Mao Zedong, na talagang sinamba ng mga komunista, nung siya'y namatay, siya'y nanatili sa libingan. Pero salamat sa Diyos. Si Kristo na pinaglagakan natin ng ating pong buhay, namatay siya. Pero pagkalipas ng 3 araw, siya'y muling nabuhay.
Ito yung dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy. Ito yung dahilan kung bakit tayo excited na makita at maranasan ang muling pagbabalik ng ating pong Panginoon. Dahil merong Kristo na muling nabuhay mula sa libingan. His resurrection is the realm of His miracles, signs, and wonders. Isa sa pinakamaganda sa buhay ng isang mananampalataya na mangyari sa kanya ay yung maranasan niya yung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. At hindi lamang basta maranasan niya ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus sa kanyang pong buhay, kundi higit sa lahat, merong tinatawag na manifestation of His miracles, signs, and wonders. Kaya nga, maraming mga mananampalataya na hindi nagsasawang magpasalamat at magbigay ng kanilang patutuo sa harapan ng kapulungan at sa ating pong Panginoon. Bakit? Dahil merong ginawa ang Diyos sa kanilang buhay. Na dati meron silang sakit at karamdaman, pero sila ay pinagaling ng Diyos sa kanilang sakit at karamdaman. Amen? Dahil sila ay pinagaling sa kanilang sakit at karamdaman, and they experience the signs and wonders na ginawa ng Diyos sa kanila pong mga buhay. In Mark chapter 16 verse 17, at ito ang dapat na makita sa buhay ng bawat mananampalataya na handang sumunod sa kalooban ng Diyos sa kanilang pong buhay. Because the resurrection of Jesus from the grave is the realm of His miracles, signs, and wonders. In Mark chapter 16 verse 17, and this sign will follow them or will accompany them. Ano raw yung mga sign? Sign of healing, sign of deliverance, sign of joy, sign of victory. Sabi nga, and all this sign will follow them or accompany them, especially to those who believe. Sino raw ang makakakita? Sino raw ang makakaranas ng mga sign na ito? Ng healing? Ng miracles? Signs and wonders? Victories upon victories? Provision upon provision? Deliverance upon deliverance? Sino raw ang makakaranas at makakita ng mga bagay na ito sa kanilang mga buhay? Sabi ganon, and this sign will follow them and accompany them to those who believe. Amen? Sa mga naniniwala lamang sa ating Panginoong Yesus, hindi lamang doon sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, kundi doon sa kanyang muling pagkabuhay mula sa libingan. If you believe, not only you will see, but you will experience the signs and wonders na gagawin ng Diyos. Lahat po tayo gusto nating maranasan. Lahat po tayo gusto nating makita. Hindi lamang basta marinig at mapakinggan yung sinasabi ng iba at ikinukwento ng iba. Gusto rin nating maranasan. Gusto rin natin saan man tayo mapunta, tayo ay sinusundan ng kapangyarihan ng Diyos, ng himala ng Diyos sa ating pong mga buhay. Ang tanong, naniniwala ka ba? Pinaka-keyword sa lahat, maniwala ka. Kung ikaw ay naniniwala na ikaw ay magtatagumpay, na ikaw ay mananalo, na ikaw ay pagpapalain ng Diyos, na ikaw ay gagaling,
kapatid, sa pangalan ng Diyos, pag yung pananampalataya mo na yan ay inilagak mo sa ating Panginoon, yung hindi kayang gawin ng tao, ito'y mangyayari. If you only believe, you will see the power of God in your life. Huwag tayong magsawa. Huwag tayong manghinawa. Na maniwala sa kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, maniwala ka. Pag sinabi ng Diyos, mangyayari, magaganap. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. So claim the victory, claim the healing, claim the deliverance. Hallelujah. Yun lang ang dapat natin gawin. Maniwala and then tanggapin. Ibinibigay na sa iyo ng libre, ayaw mo pang tanggapin. Ang dapat lamang natin gawin, maniwala ka. Amen? Napakasimple, pero minsan napakahirap nating isapamuhay. Pang-apat at panguli. His resurrection is our power now. Ang kanyang muling pagkabuhay ay ito yung ating kapangyarihan ngayon. Bakit? Why we need the power now? Kasi araw-araw, we are in a battle. Araw-araw meron tayong pakikibaka. Araw-araw meron nangyayari na hindi natin inaasahan sa ating mga buhay, na nakapagbibigay at nagdudulot sa atin ng kalungkutan. At di tayo ay panghinaan ng loob. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, ito lamang natin ang ating paningin kay Kristo, dahil siya lamang ang pasimula at kaganapan ng ating pong pananampalataya. Hindi lamang mararanasan mo ang kapangyarihan ng iyong pananampalataya kay Kristo, kundi mararanasan mo rin ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo sa iyong buhay. Dahil ito ang kailangan po natin, na habang tayo nabubuhay, anuman yung pinagkakaabalahan natin, anuman yung pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, pag tayo ay pinasihan at pinabaan ng kapangyarihan ng ating Panginoon, higit sa lahat, the resurrection power of Jesus. Ganito ang mangyayari sa atin. Kung paano ang nangyari sa mga buhay ng mga alagad ni Jesus noong unang panahon. In Acts chapter 4, verse 33. Bago tayo manalangin, bago natin tanggapin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay sa umagang ito, sabi nito, with great power. Ulitin ko, with great power, the apostles continued to testify to the resurrection of our Lord Jesus Christ. Sila raw ay nagpapatuloy na ibahagi, ipaunawa, ipangaral ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo with power. With power, sabi ganoon, they continued to testify the resurrection power of our Lord Jesus Christ. Hindi nila ikinahiya. Hindi sila natakot. But with great power, that's why we need the power of God in our life. We need the manifestation of God's power. Bakit? Kasi sa ganang atin, sa ganang talino natin, sa ganang karunungan natin, sa ganang lakas natin, mahihiya tayo at matatakot tayo to testify the resurrection of Jesus from the grave. Baka sabihin ng tao, kalokohan yan. But because of great power that comes from above, hindi tayo matatakot.
Hindi tayo mahihiya. Kahit anong sabihin nila, hindi tayo magsasawa to testify na merong isang Jesus na namatay, inilibing, ngunit pagkalipas ng 3 araw, siya'y muling nabuhay. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Oh! Ito yung katotohanan na dapat nating isapamuhay. Because Jesus raised from the dead. At pag hindi raw tayo nahiya at natakot to testify the resurrection power of our Lord Jesus Christ, sabi ganon, and God's grace was so powerfully at work in them. Wow! Ang biyaya daw ng Diyos, ang grasya ng Diyos, ay grabing dumaloy sa kanilang mga buhay habang pinapatutuo nila na si Jesus ay muling nabuhay mula sa kamatayan. Iyon ang kailangan natin. Not only the power of God, but also the grace of God. Wow! Kaya nga, hindi tayo nag-i-struggle sa ating pagbabahagi. Kaya magtataka kayo yung iba, bakit hindi nahihiya? Sasakay ng bus, hindi pa nakakalayo yung bus, biglang tatayo at ipapangaral ang salita ng Diyos. Yung iba naman, sasakay ng jeep, hindi pa nakakalayo yung jeep, hindi pa nag-iinit yung pagkakaupo ng mga pasahero, meron kaagad na isang pasahero na biglang magsasalita at ipapangaral si Kristo. Sa palengke, tuwing araw ng palengke, may mga nakatayo doon. May hawak-hawak pang mga placard at talagang pinagsisigawan. Si Kristo Jesus ang kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Bakit nagagawa nila yung mga bagay na yun? Bakit hindi sila nahiya? Bakit hindi sila natatakot? Because of the power of God and also the grace of God na siyang dumadaloy sa kanilang mga buhay. Kaya nga dapat ang prayer po natin, tayong mga nakaranas ng pag-ibig at kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating po mga buhay at patuloy nating nararanasan ang kanyang kapangyarihan sa atin. Patuloy nating hilingin sa Diyos na ipadaloy niya ang kanyang kapangyarihan at ipadaloy niya ang kanyang biyaya. Dahil magtataka ka kapatid, yung dating hindi mo nagagawa ay nagagawa mo na. Amen? Amen? Yung hindi mo kayang gawin, nagagawa mo na. Kasi nga, i-empower tayo. Kailangan natin ito. Yung empowerment ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At tayo mapuspos ng biyaya ng Diyos sa ating pong mga buhay. Tignan niyo po, bago ako manalangin. Sa buhay po ni Pedro at ni Juan, nung sila ay matapos na mababaan ng kapangyarihan ng Diyos doon sa upper room, nung habang sila ay sama-samang nananalangin sa Diyos at inihintay ang pangako ng Diyos sa kanilang mga buhay, biglang bumukas ang kalangitan at bumaba ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat nung nandoon sa upper room at ang bawat isa ay naranasan ng kapangyarihan ng Diyos. At isang naging manifestation ng pagbaba ng kapangyarihan ng Diyos sa mga alagad ni Jesus noong mga oras na iyon. Si Pedro, na dati natatakot, ay naging matapang. Si Juan, na dati ay natatakot din, ay naging matapang. Ano ang nangyari? Hindi sila natakot na ipangaral ang salita ng Diyos sa karamihan, sa kalsada. Ipinangaral nila ang salita ng Diyos. At sabi po ng Biblia, 5,000 ang naidagdag sa kaharian ng ating pong Panginoon. At isang araw, nung si Pedro at si Juan ay
pumunta sa templo para manalangin. Pagpasok pa lamang nila doon sa templo, nakita nila ang isang lumpong lalaki na araw-araw ay nauupo doon sa pintuan ng templo. Nasabi nga ng Biblia, isang magandang pintuan, a beautiful gate. Pero araw-araw, that beautiful gate is no longer beautiful. Kasi araw-araw ang nakaupo doon ay isang lalaking lumpo na walang alam gawin kundi mamalimos, manghingi ng tulong sa tao, sa lahat ng pumapasok sa templo para manalangin. Pero si Pedro at si Juan, habang sila ay palapit sa pintuan, nakatitig sila doon sa lalaking lumpo. At habang palapit sila, ibang nararamdaman ng lalaking lumpo. Nagkakaroon siya ng excitement sa kanyang puso. Dahil ini-expect niya na siya'y tutulungan ni Pedro at ni Juan. Hallelujah! Pero alam niyo kapatid, yung kanyang pagnanasa na grabing makatanggap ng tulong mula kay Pedro at kay Juan. Dahil nung malapitan siya ni Pedro, sabi ni Pedro, tinitingin siya sa mata, hinawakan niya ang kamay ng lumpo at sabi ni Pedro, silver and gold I have none, but what I have I will give unto thee. In the name of Jesus of Nazareth, stand up and walk. Hallelujah! Bakit nasabi ni Pedro yung mga bagay na yon? Because of the power of God. Itong lalaking ito ang inasahan niya, pera. Wala nang laman ng kanyang isipan araw-araw, pera. Mga material na bagay na makakatulong sa kanya. Pero gaano man karami ang limos at tulong ang kanyang tanggapin, ang lahat ng iyon ay merong katapusan, mauubos din. Pero merong alam itong si Pedro na pag ito ang tinanggap ng lalaking lumpong ito, wala na siyang hahanap-hanapin pa. Lahat ng kailangan niya ay masusumpungan niya sa ibibigay ni Pedro sa kanya. Kaya nga sabi ni Pedro, pilak at ginto wala ako. Ngunit ang meron ako, yun ang ibibigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. At nung hawakan ni Pedro ang kamay ng lalaking lumpong ito, at nung kanyang itatayo, biglang yung tuhod ng lalaking ito, yung buto ng lalaking ito ay biglang nagkaroon ng lakas. At unti-unti siyang nakatayo. At unti-unti siyang lumakad. At sabi ng Biblia, dahil sa himala na ginawa ng Diyos sa kanya, naranasan niya ang kapangyarihan ng Diyos, the resurrection power of Jesus in his life. Sabi ng Biblia, itong lalaking ito, pumunta sa templo, parot, parito, lumulundag, nagpupuri sa ating Panginoon. Lahat ng tao na nakaranas ng kabutihan at kapangyarihan ng Diyos at himala ng Diyos sa kanilang buhay, hindi pwedeng hindi ka matutuhan. Meron bang normal na tao na pinagpala ng Diyos, na iprovide ng Diyos ang kanyang pangangailangan sa panahon na hindi niya inaasahan na ibibigay ng Diyos at ipoprovide ng Diyos at sasabihin niya, pinagpala ako. Kundi sigurado ang reaksyon niya, yes! Salamat Panginoon! At iprovide mo ang aking pangangailangan, yes! Dahil ang tunay na hinipo at pinagpala ng Diyos at ang Diyos ay kumikilos sa kanyang buhay, hindi pwede na ang
siya natutuwa. Ito ang dahilan, mga minamahal kong kapatid, kung bakit ang buhay natin ay ang pinakamasayang buhay na meron dapat ang isang tao. Hindi dahil kompleto tayo ng mga material na bagay, kundi kagaya ni Pedro, ibinigay niya sa lalaking lumpo at yun din ang tinanggap natin sa ating pong mga buhay. Higit pa sa ginto, higit pa sa pilak, higit pa sa kayamanan na meron ng mundong ito, walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Sa aming mga kapatiran na nasa kanilang mga tahanan ngayon, na hindi nakarating dito sa bahay panambahan, ang pag-asa mo ay si Kristo. Ang kaganapan ng lahat ng bagay na hinahanap mo ay na kay Kristo. Si Kristo ang kailangan mo. Si Kristo ang kailangan natin. Nais mong makita ang katagumpayan? Hanapin mo muna si Kristo. Ipagkatiwala mo ang lahat kay Kristo. Dahil kung nangyari sa buhay ng mga alagad na talagang sumunod at ginawa ang kalooban ng Diyos sa kanilang mga buhay, with great power, they testify the resurrection of our Lord Jesus Christ. And with the grace of God, patuloy nilang ibinahagi ang kaharian ng ating pong Panginoon. Sa oras na ito, ang kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy sa ating pong kalagitnaan. No doubt about that. Dahil ang Diyos natin ay buhay, hindi siya patay. Kung siya'y nanatili doon sa libingan, wala po tayo ngayon dito. Hindi na tayo magpapatuloy sa ating pananampalataya. At dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, maraming mga pangarap tayo na sa tingin natin ay nawalan na ng buhay. Nawalan na tayo ng pag-asa. Maraming parte ng ating pong buhay ay nawalan na ng pag-asa at nawalan na ng buhay. Pero sa umagang ito, dahil merong Jesus na muling nabuhay, lahat ng mga namatay na mga bagay sa iyong buhay ay muling bubuhayin ng ating pong Panginoon.